Sa mga mahilig magbasa sa dilim dyan, nakakakita pa ba kayo? Ang pagbabasa sa dilim ay nakakagulat. Yan ang babalang kinalakhan natin lahat. Pero bilang inyong nurse, hihimayin natin ang siyensya sa likod nito para mabigyan natin ng linaw. First, let's talk about astinopia. Sosyal sa pakinggan, di ba? Pero ito lang naman ang medical term natin para sa eye strain. Kapag madilim, ang mga muscles ng mata natin ay parang nagbubuhat ng mabibigat na dumbbells kasi nag-a-adjust sila pilit para makapag-focus. So, ang resulta, sumasakit yung ulo mo, natutuyo yung mata mo, at syempre napapagod. At oo, masakit to, pero temporary lang. At ang pinakamagandang balita dito ay hindi siya nakakabulag. Eh kung ganun pala, bakit marami pa rin lumalabo ang mata? Dito na pumapasok ang myopia o yung panlalabo ng paningin mo kapag tumitingin ka sa malayo. Ang myopia ay nangyayari kapag yung hugis ng ating eyeball ay masyadong humahaba. So, ang nangyayari is, yung liwanag hindi na tumatama ng tama doon sa ating mga retina. Bakit ito nangyayari? May dalawang rason. Una is genetics. Kung si mama mo at si daddy mo ay malabo ang mata, pwede rin lumabo ang iyong mga mata. Pangalawa, lack of sunlight. Ayon sa pag-aaral, ang natural sunlight ay tumutulong para hindi humaba ng masyado yung eyeball ng isang bata habang lumalaki. So, hindi dilim ang kalaban mo dito, kundi ang kakulangan mo sa outer light. So, ano na ang takeaway natin? Hindi ka mabubulag sa dilim, pero hindi rin ibig sabihin na dapat mo na itong gawin palagi. So, iwasan mo ang astinopia sa pamamagitan ng tamang liwanag. At para sa mga magulang, i-encourage natin ang ating mga anak na maglaro sa labas because sunlight is actually good for the eyes. Huwag din natin kalimutan yung 20-20 rule. Ito yung after 20 minutes ng paggamit ng gadget, ay i-encourage natin sila na tumingin 20 feet away for 20 seconds. Sana ay nakatulong ang mabilis na health lesson na to. Kung may nararamdamang kakaiba o persistent na paglabo ng paningin, huwag kayong mag-self-diagnose. Pumunta agad sa inyong optometrist or ophthalmologist. Alagaan ang inyong mga mata dahil yan ang bintana natin sa ating mundo. Stay tuned for more health tips mga kaalaga. Maraming salamat sa inyo.